Bago ngayong gabi, typhoon category na ang Bagyong Uwan at nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Sa lawak ng saklaw nito, nagtaas na ang pag-asa ng wind signal number 1 sa ilang lugar sa bansa. At may babala na rin ng daluyong o storm surge sa loob ng 48 oras mula kaninang alas 8 ng gabi. Ayon sa pag-asa, posibleng lumakas ito bilang super typhoon ngayong weekend. Luzon ang inaasahang punteriya ng Bagyong Uwan. Hanggang signal number 5 ang posibleng itaas na babala ng pag-asa. Kaya kabi-kabila na ang paghahanda sa mga tutumbuking lugar, lalo sa norte, pati na sa Metro Manila. May report si Ian Cruz. Mga tumbang billboard ang isa sa mga markadong pinsala ng Bagyong Milenyo sa Metro Manila noong 2006. Kaya ngayon nagbabadya ang Bagyong Uwan. Nagtutupi na ng mga billboard bilang pag-iingat. Posibleng hanggang signal number 3 ang babala ng bagyo sa Metro Manila sa susunod na linggo. Dapat maaga pa lang, hindi pa dumarating yung baha, ma-evacuate na sana sila. Wala nang mga karating sa kanila. Ultimo yung mga responder natin, mahihirapan ng pumasok. Hinahanda na ang mga evacuation center gaya sa barangay Bagong Silangan, Quezon City na malapit sa Marikina River. Lubid na pwedeng makapitan ng mga residente ang inilatag naman sa barangay Del Monte na binabaha pag umaapaw ang San Francisco del Monte River. Tiniyak din ng MMDA na gumagana ang 70 pumping station sa Metro Manila. We have more than 40 areas na identified as flood prone. So yun po ang binabantayan. So kini-clear na po natin yung mga drainages and canals na nearby. Norte ang tumbok ng Bagyong Uwan. Hanggang signal number 5 ang pwedeng itaas sa babala ng bagyo. Sabang papalapit pa ang bagyo at lalong-lalo na malapit na sa kalupaan. Of course, we expect na maging more intense. The best is maging alerto, maghanda. Linggo o Lunes posible ang landfall sa Isabela o Aurora. Kanina habang maaraw pa sa Isabela, nagbilad ng mga palay ang mga magsasaka. Binibilisan po namin habang may araw pa. Apektado na ang maliliit na negosyo gaya ng pagbili ng dealer ng mga manok. Mahirap naman po, baka mamaya mabutan kami ng bagyo sa daan. May karga kaming manok, may stranded po kami sa bundok. Mahirap po yun kasi baka pandamatayan din po yung mga manok na dala namin. Sa mismong Kapitolyo ng Isabela, inihanda na ang mga rescue boat, food pack at iba pang gamit na kakailanganin. Sa Baler Aurora, banayad pa ang dagat. Ang mga residente naghahanda na ring lumikas. Dinaraing naman ng mga resort at hotel ang mga nagkansela ng booking o nagrebook. So far, may mga nag-rebook na ng mga rooms nila. Yung iba naman, umaasa pa rin na lilihis yung bagyo. Nagpaalala ang Kapitolyo sa mga residente. Ako po ay nakikiusap. Sa ganito pong kaaga pa lamang na paghahanda ay sana po lumikas na tayo para hindi po tayo magkaroon ng isang malalang sitwasyon. Sa Pangasinan, naghabol din sa pagbibilad ng mga ani ang mga magsasaka habang ang mga mangingisda pinayuhang huwag pumalaot. Ang PDRRMO Pangasinan, inhanda na ang kanilang rescue equipment. Sa Baguio City, na mahamog na paakyat pa lang, inayos na ang mga kawad. Naglagay rin ng sirena sa drainage canal ng City Camp Lagoon na natutunog bilang hudyat ng forced evacuation kapag nasa critical level na ang drainage. Blue alert na para sa bagyo ang lungsod. Hanggang Bicol may paghahanda. Sa Catanduanes, kinansela na ang biyahe ng barko papasok at palabas ng isla. Ngayon pa lang, hinihimok ng DILG ang mga LGU na magsagawa ng preemptive o mandatory evacuation sa mga high-risk areas. Ang DSWD naghanda na raw ng mahigit 2 million pesos na halaga ng food packs para sa mga maapektuhan. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News.